Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Kapitulo 23. Nang magkagayoy, nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga alagad, na nagsasabi, nagsisiupo ang mga eskriba at mga pariseo sa luklukan ni Moises. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Datapwat, huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Oo, sila'y nangagbibigkis ng mabibigat na pasan at mahihirap na dalhin at ipinapasa nila sa mga balikat ng mga tao. Datapwat ayaw man lamang nilang kilusin ng kanilang daliri. Datapwat ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang mangakita ng mga tao, sapagkat nangagpapalapad sila ng kanilang mga pinakterya at nangagpapalapad ng mga laylayan ng kanilang mga damit, at iniibig ang mga pangulong dako sa mga pigingan at ang mga pangulong luklukan sa mga sinagoga, at pagpugayan sa mga pamilihan, at ang sila'y tawagin ng mga tao, Rabi. Datapwat kayo'y huwag patawag na Rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Ni huwag kayong patawag na mga Panginoon, sapagkat iisa ang inyong Panginoon, sa makatwid bagay ang Kristo. Datapwat ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo, at sino mang nagmamataas ay mabababa, at sino mang nagpapakababa ay matataas. Datapwat sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagkat kayo hindi na nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang mga kapasok. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasakmal ninyo ang mga bahay ng mga babaeng bao, at inyong dinadahilan ang mahahabang panalangin, kaya't magsisitanggap kayo ng lalong mabigat na parusa. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakakampi, at kung siya'y magkagayunan, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Sa aba ninyo, kayong mga taga-akay na bulag, na inyong sinasabi, kung ipanumpa ninuman ang templo, ay walang anuman. Datapwat kung ipanumpa ninuman ang ginto ng templo, ay nagkakautang nga siya. Kayong mga mangmang at mga bulag, sapagkat alimbaga ang lalong dakila, ang ginto o ang templong bumabanal sa ginto? At kung ipanumpa ninuman ang dambana, ay walang anuman. Datapwat kung ipanumpa ninuman ang handog na nasa ibabaw nito, ay nagkakautang nga siya. Kayong mga bulag, sapagkat alimbaga ang lalong dakila, ang handog o ang dambana na bumabanal sa handog. Kaya't ang nanunumpa sa pamamagitan ng dambana ay ipinanunumpa ito, at ang lahat ng mga bagay na nangasa ibabaw nito. At ang nanunumpa sa pamamagitan ng templo ay ipinanumpa ito, at yaong tumatahan sa loob nito. Ang nanunumpa sa pamamagitan ng langit ay ipinanumpa ang luklukan ng Diyos, at yaong nakalukluk doon. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw,
sapagkat nangagbibigay kayo ng saikapu ng yerba buena at ng anis at ng komino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahahalagang bagay ng kautusan na diniibat ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Datapwat dapat sana ninyong gawin ang mga ito, at huwag pabayaang di gawin yaong iba. Kayong mga taga-akay na bulang, na inyong sinasala ang lamok at nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililinis ang labas ng saro at ng pinggan, tatapwat sa loob ay puno sila ng panglulupig at katakawan. Ikaw, bulag na pariseo, linisin mo muna ang loob ng saro at ng pinggan upang luminis naman ang kanyang labas. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat na karumal-dumal. Gayon din naman kayo, sa labas ay nagaanyong matuwid sa mga tao, datapwat sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at ng katampalasanan. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta at inyong ginayakan ang mga libingan ng mga batuin. At sinasabi ninyo, kung kami sana ang nangabubuhay ng mga kaarawan ng aming mga magulang, hindi kami nangakaramay nila sa dugo ng mga propeta. Kaya't kayo'y nangagpapatotoo sa inyong sarili na kayo'y mga anak niyaong mga nagsipatay ng mga propeta. Punuin nga ninyo ang takalan ng inyong mga magulang. Kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong, paanong mga kawawala kayo sa kahatulan sa impyerno? Kaya't narito, sinusugo ko sa inyo ang mga propeta at mga pantas na lalaki at mga eskriba. Ang mga iba sa kanila'y inyong papatayin at ipapako sa krus, at ang mga iba sa kanila'y inyong hahampasin sa inyong mga sinagoga, at sila'y inyong pag-uusigin sa bayan-bayan, upang mabubo sa inyo ang lahat na matuwid na dugo na nabuhos sa ibabaw ng lupa, buhat sa dugo ng matuwid na si Abel, hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakias, na pinatay ninyo sa pagitan ng santuaryo at ng dambana. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa lahing ito. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya, makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ay ayaw kayo. Narito, ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak, sapagkat sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay hindi ninyo ako makikita, hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon.